Happy Thursday, beautiful people! 6:12 na lang tayo ay bumangon at syempre pa ang una natin ginawa ay magpalit ng scrub suit at mag-skincare routine din dahil tayo nga ay papasok sa trabaho. Pagkatapos niyan ay bumaba na si Mama at naglagay ulit tayo ng ating foot support dahil masakit pa rin ang ating sakong kakatalon niya ni Mama ng volleyball tournament ni Ate. Nakakatulong talaga ang brace na ito para sa atin dahil nababawasan ang sakit ng ating paa. In-update ko na nga ang kalendaryo at nauna na nga bumaba si Daddy at nag-prepare na rin siya ng pagkain ng mga bagets. 6:17 at medyo maaraw na nga. At i-flex ko lang ang regalo sa akin ni Daddy kahapon para sa aming anniversary. Napakasaya talaga ni Mama dahil meron na tayong raised garden bed. Bago nga tayo mag-almusal ay chinek ko rin ang aking blood sugar dahil kahapon nga ay kumain tayo ng mango cake. Dapat nating siguraduhin at tiyakin na kontrolado natin ang ating blood sugar. Meron nga akong dalawang monitoring machine at kapag na-check nga ako ng aking sugar, ay ginagamit ko yan parehas para makita nga kung ano ba talaga ang estado ng ating asukal sa katawan. Ang isang machine nga ay ayaw gumana at pinalitan ko pa ng baterya. Kung nakikita nyo ay napakalaki nga ng diferensya kaya hindi na natin alam kung ano ba talaga ang ating fasting blood glucose level. Pero bago ang lahat, palitan muna natin ang needle para sa susunod nating pag-check. Ililista ko na din ang ating resulta at meron nga akong notebook at eto nga ang lalagyanan ng aking blood glucose machine. Kumakain na din si Daddy at pinaprepare ko rin siya ng ham sandwich for today na kanyang tatanghalian. Pagkatapos ko ma-check ang ating blood sugar ay kumain na din tayo ng ating almusal. Nag-brew tayo ng black coffee at nakatayo si Mama for today's video dahil inaasikaso ko nga ang Hami Daddy. Ang almusal ko ma for today ay black coffee at strawberry yogurt at si ate naman ay kumain lang ng bahaw with chicken noodle soup. Nagpapainit na rin tayo ng tubig para sa babaunin namin coffee ni Daddy for work. At syempre pa si Mama ine-enjoy pa rin ang kanyang black coffee ngayong almusal. Eto't ready na nga ang ating coffee bottle na dadalhin for work at nag-unload na rin si JJ ng mga clean dishes dahil siya nga ang nakatoka dyan. Ako ang naghatid ulit sa aking mga anak at 7:17 na nga inaantay pa rin natin ang ating dalaga. Ayan na nga, nakasigit na ang ating mga halaman at bulaklak. Talagang paparating na at malapit na ngang pumasok ang spring. Kaya naman excited na si Mama. Hindi pa nga kami nakakalabas ng aming development ay nakasalubong na namin ang school bus. At batas nga dito sa US na kapag nakahimpil or nakastop sila, ay dapat ka ring tumigil. Maaari ka lang tumakbo ulit o magpatakbo ng iyong sasakyan kapag umalis na nga ang school bus para siguraduhin ang safety ng mga bata. Sa sasakyan niya araw-araw bago ko hihatid ang mga bata ay pinapaalalahanan ko sila na laging gumawa ng good choices dahil alam niyo na nga ngayon ang mga kabataan, marami mga temptations at paulit-ulit si mamang nagpapaalala. Pagkahatid ko nga sa mga bagets ay naisipan ko munang umuwi sa bahay sandali dahil 7:20 na lang at 9:00 pa ang ating first patient. Pagkadating nga natin sa bahay ay nagligpit muna tayo ng ibang kalat sa kusina at pre-repair ko na nga rin ang aking computer artwork bag. Tatlo nga lang ang ating patient for today at pagkatapos ko nga maligpit ang aking gamit for work, ay nag-drive na rin tayo papunta sa ating first patient. Dumating na nga tayo at 9:00 na nga. Bago ako umalis sa aking sasakyan ay kinex ko muna si patient number 1 at sinabi ko nga na papunta na ako sa kanilang bahay. Nakapag-park lang tayo sa side street parking at eto na nga ang ginagamit nating bike for therapy. Medyo maganda ang panahon ngayon kung napapansin nyo nga ay maaraw kaya naman si Mama ay for the video muna para sa ating content for today. Pagkatapos nga nating kitain si first patient ay syempre naghugas muna tayo ng kamay
At nag-drive na tayo papunta sa ating next patient. 20 minutes away nga sila at si mama nga ay nag-e-enjoy pa rin ng kanyang morning coffee. Nampalit na tayo at nagsuot ng shades dahil talagang maaraw nga ang panahon at medyo mainit din kaya naman gustong-gusto ko yan. Mag-aalas 12 na nang matapos tayo sa ating third patient at tingnan nyo naman ang ating drive. Talagang medyo maaraw ang panahon ngayon at mainit-init nga. Bago ako umuwi ay naisipan ko munang dumaan sa store dahil dito sa Carnes, nakasale niya ang kanilang leg quarters for 79 cents a pound at meron din tayong nabili na extra large shrimp for 9.99 plus ang strawberry ni ate na ginagawa niyang shake. Nag-self-checkout na din tayo dahil medyo mahaba nga ang pila sa ibang counter at kung nakita niyo nga ang mga Easter chocolates na yan, ay ready-ready na yan talaga para sa paparating na Easter Sunday. Pasado alauna na nga nang tayo ay makalabas sa Carnes Grocery dahil alam niyo naman si Mama. Pag nasa tindahan talaga ay nag-iikot-ikot ako at nagtitingin ng mga bargains. Wala naman tayong ibang nabili kung hindi ang chicken strawberry at shrimp nga. 157 at dumating tayo sa bahay at talaga namang gutom na si Mama. Wala na din tayong natirang bahaw pero mabuti na lang ay meron tayo ditong microwavable. Meron nga akong napulot na Salisbury steak meal at eto na nga't nag-unload tayo ng iba nating napamili from the grocery outlet. Minicrowave ko lang ito ng 4 minutes at binaliktad natin yan. Nagmamadali na din tayo dahil susundo pa nga tayo kay JJ at dahil si Daddy nga ay late uuwi, kailangan ako ang mag-pick up sa ating bunso. Pagkatapos nga nating ma-microwave ay nagmadali na tayong kumain at hindi na rin tayo naupo dahil hindi pa nga ako nakakapalit ng aking damit. Tingnan niyo naman ang ating napakasimple pero napakasarap na tanghalian. Isang pirasong Salisbury steak, konting corn, mashed potato, at meron ding dessert yan na apple cinnamon. Perfect ito sa mga tao na walang time magluto. At dahil nagmamadali nga tayo at wala tayong leftover, eto na lang ang ating kinain. Pagkatapos nga niyan ay uminom na si Mama ng tubig at meron nga tayong natira na cookie from Subway yesterday. Itinabi ko rin ang mga resibo dahil isa-scan natin yan. Ngayon nga ay Thursday at trash collection dahil tapos na nga mangolekta ang ating mga garbage collector ay ibinili ko na nga ang isa nating container sa loob. Ang dilaw na trash can ay para sa mga recyclables at hindi ko na nga naipasok sa loob yan dahil nagmamadali na nga tayo umalis. Kinuha ko rin muna ang mail at meron nga tayong 2 package na dumating from Amazon Prime. Siyempre nagugas muna tayo ng kamay dahil umawak tayo ng basurahan at nag-ride na nga si Mama papunta sa school. Habang nag-aantay niya ay sinapos ko muna ang iba kong paperworks at tinext ko na nga rin ang aking mga pasyente for tomorrow. May mga pasyente na ayaw na tinatawagan sila at tinitext ko nga lang yan para i-confirm ang kanilang visit para bukas. Talaga namang multitasking kahit nasa loob ng sasakyan si Mama at na-master ko na talaga yan. Binuksan ko na din ang dumating nating package from Amazon at umorder nga si Daddy ng colored ink para sa ating printer dahil kailangan nga ng mga bagets yan. At dahil si ate nga ay naglalaro ng volleyball at medyo mabantot nga ang kanyang paa pag pinapawisan kaya naman bumili tayo ng odor control balls para sa kanyang sneakers. Hindi rin tayo nasaktuhan sa maliit nating tanghalian at meron pa nga tayo ditong lemon wafer quadrini. Kaya naman kumain na naman si Mama at talaga namang napakatakaw. Ubus na rin ang wafer na ito dahil yan nga ang pinapapak natin tuwing tayo ay nagdadrive. Pagkainom ko nga ng tubig ay tumapon nga yan sa aking dibdib at malamig. Abay para akong naglalaktik. Dumating na rin si JJ at si ate nga ay merong Bible Club kaya naman pagdating ng ating bunso ay nag-drive na tayo pa uwi.
Nakapaglinis na rin ako ng aking sasakyan dahil mainit nga ang panahon ngayon. At eto na nga tayo't babalik na tayo sa school para sunduin ang ating dalaga. Eto na nga ang pangatlong beses nating babalik sa kanilang eskwelahan. Talaga namang sakripisyo para sa ating mga bagets. 4:00 nga ang uwi ni ate at 5 minutes na lang ay darating na siya. Eksaktong 4:00 nga ay lumabas na ang ating dalaga at tayo nga ay nag-drive na pauwi sa bahay. At dahil maganda at mainit ang panahon, pagka-uwi nga ni Daddy ay naligo lang siya sandali at biyaya ko naman siyang maglakad sa aming neighborhood para sa aming exercise. Kapag medyo mainit nga ay ine-enjoy natin ang outdoor at eto na din ang banding naming mag-asawa. Yan lang muna for today's video. Remember, every guessing is a blessing.